Ating makakausap, nakapagsalita spokesperson ng West Philippines for the West Philippine Sea, Philippine Coast Guard. Okay, Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, spokesperson Commodore J. Tariela. Commodore Tariela, sir, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtanggap sa napakaagang tawag namin ngayong linggong ito. Commodore, kamusta na ho kayo? Hello sir, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay sir. Una ho muna siguro, kung nakapag-submit na ho ba, nakapagdala na ho ba, kapagpadala na ng kompletong report ng ating mga personnel ng BRP Teresa Magbanwa, lalo-talo na sa extent o damage na tinamo o pinsala ng barko ng Banggain ng 3 beses ng barko ng China Coast Guard? Well, so far sir, wala pang official na naging report ang Teresa Magbanwa. But hopefully within today, we can be able to get the official report, no? Mm-hmm. Kahapon, they started only doing the measurement ng damages na na-incur nila, no? Mm-hmm. But as to the official report, it hasn't reached yet the headquarters of the Coast Guard. Okay. Bago nangyari ito, may mga video naman yata na galing sa BIFAR, lalo na ho yung mga nakaranas din po ng pambubuli ho, ng aeroplano, pati ho ng barko ng BIFAR. Ang itsura ho ng BRP Teresa Magbanwa, parang yung pinakamagandang babae sa isang sayawan na pinaliligiran ng mga gustong magsayaw sa kanya. Yung binabakuran. Sa madaling salita, hindi lang ho talaga pambabago ng ginawa nila. At yun na ho ang kanilang minarapat sa paghahangad na mapalis talaga yung barkong yan dyan sa Skoda Shoal, Commodore? Well, totoo yan, sir, no? Ang ilang araw na ipinag-uwoy namin na things pinaliligiran talaga. Oo. Na from Chinese Maritime Militia to increasing number of the Chinese Coast Guard. And then even at times, no, PLA Navy tugboats na rin ay nasa paligid na rin ng Teresa Magbanwa. Yes, sir. Go ahead, sir, Commodore. Yes, sir. So ang nangyaring pambabangga kahapon ay talagang something that we never really expected because it just goes to show na China doesn't really hesitate to escalate the tension. And it showed na talagang they don't care about the international law. Mm-hmm. Okay. Sa ngayon ba, kasi gusto kong i-verify, sabi nila kasi baka yung Magbanwa raw ho ang bumangga sa barko ng China Coast Guard. Tama ba? Baka naman ibang barko yung sinasabi nila kasi ang alam ko naka-angkla yung Teresa Magbanwa, Commodore. Alam mo sir, nakakatawa yung video na inilabas nila. No? Parang it was a backplayed video. Kaya kung titignan mo, parang tayong umatras yung sa video na lalabas ng China. Mm. But then again, with the impact na nakita naman natin, no, na tinamo ng ating barko, nakakatawa na lang na sasabihin nilang tayo ang bumangga with the clear videos that we presented to the public. Napakaliwanag naman, sir, no? Mm-hmm. Tayo ang binangga dito sa nangyari kahapon. Mabuti na rin na pag-uusapan yan kasi baka isipin naman ng kanilang mga tagapagtanggol na pinakita lang kasi ng Coast Guard yung video na bumangga. Dapat ipakita rin yung buo. Lagi na lang ganyan naririnig ko na parang umatras. Sabi ko, di ba unang-una sa mga naglalayag, may pinag-uusapan tayong distansya na dapat andudod lang kayo at huwag kayong lalapit. Pag lumapit talaga kayo, yun ang sinasabing dangerous maneuvering na maaaring makadisgrasya sa isa't isa. And even without thinking about the safe distance, sir, no? Yung videos na pinakita natin kahapon, talagang it was clear, no? It was intentional that the Chinese Coast Guard being unprovoked decided to ram the Philippine Coast Guard from different sides. Ang nakakainis pa dito, sir, no? Kung makikita mo, minuto lamang yung pag-iitan. Yung una, sa unahan natin, 12:07. And then, inikutan tayo sa likuran natin, 12:18. And then, umikot ulit. After 4 minutes, 12:22. Minuto lamang ang pag-iitan na nakita natin yung ginawa sa Teresa Magbanwa. So, mas nakakagalit talaga. Pag may nagsasabing tayong bumangga, parang how crazy that argument is, no?
minuto na nga lang 4 minutes nga lang ang pagitan, binangga ulit tayo. Mhm. So for people, no, who are arguing like the Coast Guard who bumped or collided, I think it's very frustrating, lalo na kapag ang makikita natin sa social media ay kapwa natin mga Pilipino, no? Or worse yet is yung Tama po yan. dating part pa ng gobyerno. Mukhang sa bagay, iba rito. Talagang alam mo na kung anong kanilang pinag-uhugutan eh. Hindi naman siguro sila magtataksil sa bayan kung walang kapalit yung mga tinatanggap yung mga yan. Pero magagayon man, yung sinasabi niyong paulit-ulit, pabalik-balik na barko. Isang barko lang ho ito, tama po ba? Isang barko na may Yes. mga makukulit na crew. Yes, sir. China Coast Guard 5205. 5205. Isang barko lamang to. Yes, sir. Tatlong beses na nagpaikot-ikot, nagpakendeng-kendeng, nagpakembot-kembot sa harapan ng Teresa Magbanwa. May ano ho bang directive ngayon ng commandant ng Philippine Coast Guard with this recent incident diyan po sa Escoda Shoal, Commodore? Gaya po ng sinabi ko kahapon, sir, no, ang ating pong Commandant Admiral Ronnie Hildevan has expressed his commitment to the President that no matter what happened, the Philippine Coast Guard, Teresa Magbanwa, will remain to maintain its position in Escoda Shoal or even with other Coast Guard vessels kung kailangan palitan. That would be the objective of the Coast Guard, to make sure that despite of the bullying, aggressive action, and escalatory maneuvering ng China Coast Guard or even the Chinese Maritime Militia, ang Coast Guard po, we will still hold the line and we will maintain our presence in Escoda Shoal. Meron bang mga posibilidad na sa ganito mga pangyayari tulad yan, Teresa Magbanwa, matatag na nakaangkla dyan sa may Escoda Shoal, magkaroon din ng suporta mula sa ilang barko ng Philippine Coast Guard? Ano ba, para na rin po sa inyo manggaling, lalo dun sa mga nakikinig sa atin ngayon na talagang gigil na gigil at nagsasabi na siguro panahon na para pakilyan natin yung pwersa natin, yung Escoda Shoal, wag ibigay sa kanila na parang tulad ng Scarborough at ng Ayungin na pinaniligiran. Anong implikasyon nun? Ano bang pwedeng magyari pag gano'n nga ang pwedeng gawin, o gagawin ng Philippine Coast Guard, Commodore? Well, una sa lahat, sir, no, for those who are asking for the Coast Guard to deploy more, just to be realistic about it, gaano ba talaga kadami ang Coast Guard vessels natin? Di ba? Secondly, ang ganyang employment would also increase the number of vessels of the Chinese Coast Guard. Kung mapapansin natin, for every vessel na deploy natin, they can be able to multiply to 10. No? Kung mag-deploy tayo ng isa, mag-deploy ulit sila ng 6. Tama. Mag-deploy tayo ng 2, mag-deploy sila ng 20 na Coast Guard vessel. So it just increased the tension and it also escalates the possibility for a much more dangerous response from the Chinese government. Yung lang isang barko na makikita nila, kita niyo naman po, para 30, 50 pumapaligid agad eh. Para pinapakita kagad ang kanilang pwersa na marami kami at paisa-isa lang kayo. Pero ang masaklap kasi, itong ganitong uri ng mga pagbabangga, parang nakikita nila, isa lang yan, hindi na madaragdagan yan. Tapos titigil, di kinabukasan, gagawin uli nila. Ito yung ating binabanggit, pinapanawagan na may mga sitwasyon, tama ba yun, Commodore? May mga sitwasyon, may mga pangyayari sa West Philippine Sea na hindi kinakailangan magpakita ng pwersa pero nararamdaman nila ang negatibong epekto ng kanilang mga aksyon. Tama ba yun, Commodore? Yes, sir. For example, itong Teresa Magbanwa, nag-iisa lang to sa Escoda Shoal. But for so many weeks, no, and even months, the Chinese government are really very vocal about it, asking our government to withdraw Teresa Magbanwa, and even coming up with propaganda na isinadsad natin ito. Ibig sabihin, the mere presence of our only Coast Guard vessel in Escoda Shoal has created so much worry and impact on the part of the People's Republic of China. Ngayon, whether they are aggressive now or not in
responding to our deployment of the Coast Guard vessel. What is clear is that the Chinese government, kahit anong gawin nila, it also bounced back, to create reputational damage on the part of the People's Republic of China na nasisira sila sa mundo. With the recent collision, bombing that they did yesterday, more countries now, for the like-minded states, especially the United States, the European Union, have expressed their condemnation kahapon. So kahit anong gawin nila, basta't ang China, hindi nila nire-respeto ang ating sovereign rights over these waters, ang buong mundo ay patuloy na kakampi, titindig, na pinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay patuloy na ikinasisira ng People's Republic of China. Nung isang araw, nabalitaan ko, pati ang Malaysia yata, mukhang may banta na rin na makakaranas o makakaramdam din ng pambubuli ng China doon sa kanilang lugar kung saan meron silang oil exploration. May pinadala na yata sa embahada ng Malaysia sa China at may mga ilang aligid na rin barko ho doon. Itong ganitong sitwasyon, kailan kaya sa tingin nyo, Commodore, darating ba bang panahon na ang lahat ng mga bansa, lalo na ho yung sumisimpatya sa atin, ay ipapakita na ho yung kanilang pagtutol dito sa pamagitan na rin po ng pagpapakita ng sama-samang pwersa laban sa mga barko nila dyan sa bahaging yan ng West Philippine Sea, South China Sea. Mangyayari kaya yung Commodore? Po sir, I'm a very optimist person. Iniwala pa rin ako sa basta payapang Paraan. paraan at dialogo sa Chinese government. No? Kung ang tanong mo sir is, would it ever happen? Ang buong mundo ba talaga, especially our ASEAN neighbors, would eventually go up against the aggressive action of the Chinese government? Ako, naniniwala ko sir, it will come a time na our ASEAN neighbors will also do the same thing. No? Ngayon kasi sir, sometimes people think that it's just the Philippines that is being bullied, katulad ng mga China trolls. No? Sabi nila, mo, sa Southeast Asia, tayo lang nabubuli, ganyan. Hindi nirerespeto nilang Malaysia and Vietnam. But that's not accurate. No? Tama yan. Even the Malaysian government and Vietnam are also experiencing the same level of harassment and bullying from the part of the Chinese Coast Guard. I think ang Indonesia, tinry nila, ang ginawa ng Indonesia, linggo-linggo may military exercise sa kanilang territorial water. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero they also experience itong pangharas ng mga barko ng China sa kanilang territorial water. Well, yes, sir. Until now, they are still experiencing sa Natuna Island. Because Natuna Island, although it is not contested or part of the contested areas of South China Sea, and it's obviously part of the exclusive economic zone of Indonesia, the problem is, pumasok siya dun sa 9-dash line na iginuhit ng mga Chinese government. But the same thing, my dream is that Southeast Asian countries will eventually be united and stand up against China. Alam mo sir, minsan nakakalungkot, no, na those countries that support our position, the West Philippine Sea, are those countries that are outside the region. United States, Japan, Australia, Oo nga po. European Union. No? Tama po. It's very unusual na sarili mong kapitbahay hindi nagsasalita. And that is our ultimate objective, sir. No? Ngayon, mukhang napipil na nila yan. Lalo na't may ganyang mga panibagong, pati ang Malaysia, mayroong pagbabanta na rin. Makikita siguro nila yan eventually, Commodore. Yes, sir. And Southeast Vietnam, for example, are showing clear indication na we'll also be going against the Chinese aggression dahil mas lumalim ang ating strategic and security partnership with Vietnam itong huling pagbisita ng defense minister nila. Okay, panghuli na lang siguro, Commodore. Sabi nyo nga kanina, yung mga naririnig natin na ba't hindi nyo padala ng mga barko? Sabi nyo nga, ilan na naman ilang barko ba pinag-uusapan natin? Sa ngayon ba,
habang nagkakausap tayo, balita ko may mga parating na mga bagong barko ba in-acquire ang Philippine Coast Guard? Tama ba yun, Commodore? Well, yung ganyang kalaki, sir, no, na 97 meters, inaprubahan na ating Pangulong Bongbong Marcos last November, no, with the recommendation of NEDA for the acquisition of 5 more 97-meter vessels. Yung ganyang kalalaki. Lima, oo. But ang delivery pa niyan is later 2026 Tama and yan. 2027. Akala kasi nila para tong bibili ka ng kotse, pumunta ka lang sa kasa, pwede pag-uwi mo ng hapon, dala-dala mo na yung sasakyan. Hindi ganun yun. Yes, sir. And I think, bago yung gawin, ang daming usapan dyan, and meron pa yung pangangailangan na maglagay tayo, sabihin natin kung ano yung mga specifications na gusto natin. Pwede natin lagyan niya siguro ng chamber for nuclear missile. kung ano man yan. Pero talagang kakain ng mahaba-habang panahon, Commodore. Yes, sir. So, under this administration, President Bongbong Marcos, with the support of the Senate President and former President, Senate President Mig Subiri, and of course the current now, Senator Cheese and our Speaker, Martin Romualdez. They're all very supportive with the capability building of the Philippine Coast Guard. As a matter of fact, every time na meron tayong budget itong mga nakaraang taon, there's a significant increase of our fiscal space, no, to for the Coast Guard to support our capability building and to maintain our presence in the West Philippine Sea, sir. Okay, anyway, Commodore, pakiabot niyo po ang aming pagsaludo at pagsabi na rin po ng good luck, lalo na sa mga tauhan po ninyo sa BRP Teresa Magbanwa. Hindi ho sila nakakaligtang ipanalangin ng ating po mga kababayan dahil hindi ho ito simple lang ho na pagkakaangkla ng barko doon. Tulad po ng inyong binabanggit, meron talaga silang hindi lang natin mawari, pero baka gusto nilang dagdagan siguro yung kanilang itinayong mga mistulang military facilities sa Mischief, sa Fiery Cross Reef at saka sa Subi Reef. Kaya't isang paraan yan para pagsasabi na tumigil na kayo dahil teritoryo at nasa exclusive economic zone. Kasi baka mamaya yung iba, alam niyo may mga nakikinig sa ating mga bakery boys, ano lang naririnig yung teritoryo. Iba kasi yung teritoryo, iba kasi yung exclusive economic zone. Para sa Commodore J. Tariela. Pakiabot po ating panalangin at pagbati sa ating mga tauhan po na Philippine Coast Guard, sir. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Salamat po sa inyo. Si Commodore J. Tariela, ating po nakakausap, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Buena mano.